Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Gabing ito, pag-usapan natin yung tinatawag na paglapit sa ating Panginoon. At ang ating tinutukoy po ay walang iba kundi si Haring David. Kaya ang magat po ng ating mensahe sa gabing ito ay tungkol sa lapit lang. Lapit lang. Pero bago tayo magpatuloy, lapit muna tayo kay Lord, hingi tayo ng tulong para pagkauna o pagkaintindi sa kanyang salita. Panginoon, maraming salamat. Dahil meron kaming pagkakataong kagaya nito para pag-aralan, bigyan ng pansin ang iyong mga salita. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, kung gagawin namin ito, makikita namin kung ano yung mga bagay na benepisyo na makukuha namin sa aming paglapit sa iyo. Kaya nga sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo, nakikiusap kami na padala niyo po ang inyong Espiritu Santo na siya magpapaunawa sa amin sa inyong mga salita. Kaya sa gabing ito, lapit lang kami sa iyo para makita namin ano nga ba ang mangyayari kapag kami ay lapit ng lapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, pong aming salamat dalangin. Amen. Amen. So, ang titingnan po natin ay ang buhay po ni Haring David. No? Bakit ba? Bakit ba napatuloy na lumalapit sa Lord si Haring David? Parang kakaya sa atin. Tingnan natin mabuti. Makaka-relate tayo sigurado rito. No? Bakit nga ba tayo lapit ng lapit kay Lord? Tingnan natin yung buhay ni Haring David, isang matagumpay na mananampalataya ng Panginoon. Unang-una, bakit lumalapit palagi sa Lord itong si Haring David? Nag-aanyaya ang Panginoon. Letter A. Nag-aanyaya. Sabi po rito sa awit 27:7, pakinggan mo ako, O Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Ang tanong, no? Bakit ganito kabold si Haring David na sabihin itong mga ito? No? Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panalangin. Sagutin mo ako ayon sa iyong kahabagan. Again, nakikita natin dito, no? Lumalapit si David, kiniklaim niya na mahabagin ng Diyos. No? At sabi rito, sa awit 27:8, nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. So, kaya pala lumalapit itong si David sa ating Panginoon. Unang-una, si Lord mismo ini-invite siya, iniimbitahan siya, inaanyayaan siya. Ang sabi sa kanya, lapit lang. Lapit sa akin. Para makita mo kung ano ang pwede kong gawin. No? At, sabi niya rito, mahabagin ang ating Panginoon. Which, ito rin ang sinabi ng ating Panginoon. Nung dumating ang time na merong kabigatan ng kanyang mga disipulo, may nararanasan na kakaiba na hirap. No? Ang mismo ng ating Panginoon, ang sinabi niya, lapit lang. Sabi rito sa Mateo 11:28, sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Dito mismo, ang ating Panginoong Diyos, sinasabi niya, lapit. Wala kang tuition fee. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Lapit kay Lord. Hindi kayo magkasundo ng asawa mo, may mga bagay na hindi kayo pagkaunawaan. Lapit kay Lord. Dumating na sa punto na parang gusto ninyo maghiwalay, mag-asawa dahil sa napakabigat ninyong hindi pagkakaintindihan. Anong sabi natin, Panginoon? Lapit ka. Lapit lang tayo kay Lord. Hindi ka maintindihan ng nanay mo doon sa mga pinagdadaanan mo. Lapit ka kay Lord. Dumulog ka kay Lord. Sabihin mo sa kay Lord, Lord, gusto kong magkaunawaan kami ng aking magulang. Lapit tayo kay Lord. Ito ang gusto ng Lord. Lapit tayo sa Kanya. Nabibigatan ka? Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Lapit tayo kay Lord. Siya mismo nag-i-invite. Kaya pala ganun ka-bold. No? Kaya pala ganun ka-bold magsalita si David na sinabi niya na nananawagan ako, sagutin mo ako ayon sa iyong kahabagan. Pwede rin po natin. Ang Diyos sa pinaglilingkuran ni Haring David, ang Diyos sa pinaglilingkuran din natin. Iisa. Kaya pwede tayong lumapit. Nag-i-invite ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi rito, bakit si Haring David ay lapit ng lapit kay Lord? Letter B,
Naranasan niya yung kabutihan ng Lord eh. Naranasan na niya. Awit 27:19. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ang iyong lingkod. Huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo akong iwan at huwag mo akong pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama't ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Again, boldly, lumapit si David kay Lord. Dahil alam niya, di siya hayaan ng Lord. Na-experience na niya eh. Ikaw kapatid, ilang beses ka na ba lumapit kay Lord? Ilang beses na ba tayong lumapit kay Lord? Dininig ba ng Lord? Di ba maraming pagkakataon? Kuminsan, ito po ang man nakakalungkot eh. Kuminsan naisip natin, si Lord hindi pinagbigyan yung isang kahilingan natin. Parang sa tingin natin simple. Maraming iba nagtatampo. Parang pambata. Sa dami ng ginawa ng nanay at tatay mo ng kabutihan sa'yo, dahil lang sa isang kahilingan mo na hindi binigay ng nanay mo o ng tatay mo, magtatampo ka na kagad. Lalayo ka na kagad sa Kanya. No? Kung ang mga magulang natin, hindi tayo basta-basta pababayaan, how much more kaya si Lord? Hindi niya tayo hahayaan. Hindi niya tayo pababayaan. No? Baka sabihin naman ng iba, hindi, mayroon po mga magulang na pinabayaan talaga yung anak. Napakaliit ang porsyento nun. Pero sabihin na natin, para sa, hindi na natin pagtalunan, no? Para, for the sake of argument, pwede. May time na talagang kinalimutan na pinabayaan ng isang nanay ang kanyang anak o ng ama ang kanyang anak. Pero itong sabi sa Isaiah, no? Mari, nanayin mo muna. Sandali. Kung ang mga magulang natin, di ba? Nanay, tatay, no? Hindi tayo matitiis yan, lahat ng kabutihan ibibigay sa atin. Kaya lang, for the sake na mawala yung argument, meron kasi nagsasabi na, paano kung yung tatay at nanay mo pinabayaan, yung tatay at nanay mo pinabayaan ka? So, anong gagawin natin? Sabi rito, sa Isaiah 49:15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Minsan nanood po ako sa Animal Planet. Merong hayop, nilabanan niya ang isang leon para ipagtanggol ang kanyang anak. To the point na nagbuwis siya ng kanyang buhay. Pero, meron din ako napanood, isang nanay, hayop din. Iniwan na lang niya ang kanyang anak dahil for sure, mapapahamak siya. No? Ito yung sinasabi ni Isaiah na pwedeng magawa ng isang magulang. No? Pero si Lord, never iiwanan tayo sa buong buhay natin. No, never. No? Sabi nga hindi tayo pababayaan ng Lord. No? Pwedeng magawa ng isang magulang itong mga bagay na ito. Pero, ito dinugtong, kung mayroon bang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kalilimutan kahit sandali. Ibig sabihin, pwede tayong iwanan, pababayaan sa anumang kadahilanan ng ating magulang. No? Parang ganito. Ito personally po, ako naka-experience ng ganito. Na-abandon kami ng tatay ko ng mga bata. Kami. Ako mismo naranasan ko ang hirap nun. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, alam niyo po ng panahon na yun, parang, kasi sa ngayon sa panahon po natin, parang okay pa din yung tinatawag, pero hindi talaga okay pero nagiging okay na din yung tinatawag nating single mother, single father. Kasi noon parang ang hirap Pero ngayon tanggap na. Pero noon, alam niyo ba, yung mother ko noon pa lang, single mother na siya. Bakit? Inabandon nga kami ng father ko. Pero ano po rin po ang Panginoon? Ang inyong lingkod po, nakaranas po ng kabutihan ng Diyos. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Bagamat may mga struggle, may mga naranasan na hirap, pero pagbabalikan ko, itong struggle na ito, itong hirap na naranasan, ito'y nagpatibay sa aming magkakapatid para makita namin na kailangan namin ng Diyos. Lapit lang kay Lord. At ginamit na instrumento yung aking ina para kami maging maayos. Kaya masasabi ko,
totoo yung sinasabi. Iwanan ka ba ng iyong ama? Iwanan ka man ng iyong ina? Si Lord never tayong iiwanan. Kaya nga sinabi niya kung meron mang isang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit, ito yung pagkakasabi sa 15 kahit sandali. Sa araw-araw na pamumuhay natin, hindi tayo binibitawan ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng Lord. Kaya nga, ito yung naging dahilan kung bakit si David lagi lapit lang kay Lord. Lapit lang. Pangatlo, na sinasabi, nagtitiwala siya ng lubos kay Lord. Awit 27, 11, 14. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan, sapagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag mo ko ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan. Ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ay aking masasaksihan. Kay Yahweh, tayo magtiwala, manalig sa Kanya at muling huwag manghinawa, kay Yahweh tayo magtiwala. Again, dito pinapakita, sinasabi ni David na hindi siya iiwanan ng Panginoon, hindi siya pababayaan, no? Kaya nga, again, kiniklaim niya meron siyang bold din sasabihin, Lord, huwag mo kong iiwan kahit anong mangyari. No? Sabi nga niya, sa mga kaaway ako'y huwag mo ipaubaya, na kung lumusob ay may mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. No? At ang sabi rito, verse 13, naniniwala akong bago ko mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Alam niyo po, ito po ang isang pinakamaganda na pwedeng kapitan natin, no? Na kapag tayo nagtiwala kay Lord, mararanasan natin yung kabutihan ni Yahweh habang tayo ay nabubuhay. Makikita natin ito. Masasaksihan natin ito. Kaya sabi nga niya, kay Yahweh, pinangalandakan ni David, kay Yahweh tayo'y magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Ang Diyos ni Haring David ay siya ring Diyos natin. Di siya nagbabago ng kanyang treatment sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Yun po ang sikreto Baka sabihin kasi ng iba, kung totoong may Diyos, bakit maraming nagugutom? Bakit maraming namamatay? Ang tanong, yung pag nagugutom na yon at namatay, lumapit ba kay Lord yun? Yun ang tanong. Kasi ito pangako ito ng Lord Hindi po pwede magkamali ang Diyos. No, hindi po pwede magkamali. Kahit kailan hindi magkakamali. Ang tao magkakamali, pero si Lord kahit kailan hindi magkakamali. No? Ang lahat ng binibigay ng karamtang tulong para tayo ay magtagumpay sa buhay. Sa lahat, binibigay niya. Sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya, mararanasan natin ang ganda ng buhay. Kapatid, sa mga oras ito, di ko alam, may tiwala ka ba kay Lord? Pinagkatiwala mo ba ang buhay mo kay Lord? Naniniwala ka ba na kaya kang patawarin ni Lord sa lahat ng iyong pagkakamali, pagkakasala? Ang gusto lang ng Lord, lapit lang tayo. Sabi rito sa unang 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. So yun lang ang gusto ng Lord. Ihingi natin ng tawad. Gusto ng Lord, magpakumbaba tayo sa Kanya. At anong sabi? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Wow! Naranasan po ni Haring David yan. Antindi nung nagawa niyang pagkakamali, pagkakasala. Pero, nang siya'y nagsisi, nagbalik loob, naranasan niya, na-experience niya, yung tinatawag po na kaginhawahan at kalayaan doon sa kasalanan na kanyang nagawa. At sabi rito, hindi lang tayo patatawarin at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. No? Mismong si Haring David, naranasan niyang katapatan ng Lord nang patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Tingnan niyo po rito sabi, no? Lilinisin at patatawarin tayo sa lahat ng aking kasalanan. Bakit? Kasi lahat po tayo nagkasala. Even ang inyong lingkod po nagkamali, nagkasala.
Sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So ito pala, kaya pala, yung mga tao na nakakaranas ng kapatawaran, yung mga tao na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, no? Even na sila ay nagkamali, even tayo nagkamali, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, no? Walang bayad niyang binigay, tayo ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa atin. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So, ang kapatawaran po ng ating kasalanan ay sa pamamagitan lang ng paghingi natin ng tawad sa ating Diyos at sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang po. Yun lamang ang mapapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. No? Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan niya ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Noon pa po, noon nagkamalay si Eva at Adan, hanggang sa panahon po natin, no, nagtitimpi lang ang Diyos. No? Nagtitimpi lang siya sa mga nagagawa nating pagkakamali, pagkakasala. Alam niyo, kung di po nagtitimpi ang Panginoon, ako mismo po sigurado patay na ako noon dahil sa dami kong kasalanang nagawa. Pero salamat, base dito sa binasa po natin, sabi, kung ipapahayag lang natin, sasabihin natin, hihingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Verse 26, Roma 3:26, ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, ang tanong lang, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoong Hesus? Nakakatiyak ka ba na meron kang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Nag-aanyaya ang ating Panginoon. Meron kang kabigatan, hindi ka makakalaya kung hindi ka lalapit, kung hindi tayo lalapit kay Lord. Kung hindi natin ibibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. At, kagaya kay Haring David, mararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. The more na lalapit tayo kay Lord, the more na mararanasan natin ang kanyang kabutihan. At, kapag nangyari ito, pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, makikita natin, kagaya ng sinasabi ng kanyang salita, mawawala yung guiltiness na nandito sa atin. Palalayain tayo ng Lord. Kapatid, gusto mo ba ito? Gusto mo bang makalaya doon sa mga talikala na ginawa ng kalaban para tayo ay bumagsak o ikaw ay bumagsak sa kasalanan? Nahihirapan ka ba sa panahong ito? Hindi mo alam kung anong gagawin mo kung saan ka susuling. Napakabuti ng ating Diyos. Si Haring David, nagkamali, nagkasala, pero lumapit siya sa ating Panginoon. Nag-anyaya kasi ang ating Panginoon na bumalik sa kanya. Lumapit siya, nag-respond siya. Naranasan niya ang kabutihan ng Lord hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. Kaya, even na siya ay nawala na sa mundong ito, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Gusto mo ba yung ganitong klase ng relationship sa ating Panginoon? Na maranasan mo yung kabutihan ng Diyos? Iisa lang ang susi, kaibigan. Dumapit tayo sa ating Panginoon. Nag-aanyaya siya, humingi tayo ng tawad. Patatawarin tayo ng Diyos kung nanggagaling sa ating puso ang paglapit sa Kanya. At sabi rito, tanging ang dugo lang ng ating Panginoong Hesus ang po pwede mag-alis lahat ng mga bagay, lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Kaya ako'y mananalangin, kapatid, ng isang panalangin na paglapit sa ating Panginoon, inaanyayahan kita na sumabay ka sa akin, sumunod ka sa akin, at gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso upang maranasan mo ang sinasabi na ganda ng buhay. Tayo pumikit. Tayo manalangin. Panginoong Hesus,
Maraming salamat. Dahil nag-aanyaya ka ng kaligtasan. Gusto mong iparana sa akin ang iyong mga kabutihan. At gusto mo na magtiwala ako sa iyo, ang aking buhay, ibigay ko sa iyo. Sa mga oras ito, Panginoon, ako po humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkakasala. Sige kapatid, sabihin mo kung ano yung mga pagkakamali, pagkakasala mo. Yes. Willing ang ating Panginoon na tayo patawarin. Amen. Amen. Sige, sabihin mo sa Kanya. Kapatid ko, nasabi mo na, ang sabi ng ating Panginoon, tayo patatawarin at tininisin. Napakagandang experience ito. Ibig sabihin, dahil tayo malinis at matuwid na sa harapan ng ating amang nasa langit, mayroon na po tayong boldness, kagaya kay Haring David, na humingi, lumapit pa ng lumapit, at magkaroon po ng prayer request sa kanyang harapan. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na dumulog ka sa Panginoon, lalo tinanggap mo na siya. Sumambalataya ka sa Kanya. Lubos-lubusin mo na. Sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman. Sabihin mo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon, naririnig niyo po ang kahilingan ng aking mga kapatid. Kapatid, sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Huwag ka mahiya. Mismo siya nagsabi, lapit lang. Lapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng tahanan, sa komunidad na ginagalawan mo. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Lord na patawarin natin kung may nagawa siyang pagkakamali, pagkakasala sa atin. O tayo nakagawa ng mali. Bigyan tayo ng boldness ng Lord na humingi ng tawad. Oo, hilingin mo sa Kanya. Ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. Ayaw ng Lord na masira yung relationship natin kahit kaninong tao. Lalong-lalo na sa mga tao na araw-araw natin nakakasalamuha. Gusto ng Lord ayusin yung relationship natin sa mga tao na kapaligid sa atin. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa Panginoon, kung itong ninanais mo, na mabalik yung magandang relationship ninyo ng iyong amwa, ng iyong magulang, ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong kapatid. Kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Sige, sabihin mo. Hallelujah. Hallelujah. May mga bagay na humahadlang sa'yo para sa totoong makasamba sa ating Panginoon. Gusto mong makalaya ka sa pagkaalipin ng kalaban. Gusto mong mapalayo ka sa Panginoon. Huwag mong payagan. Huwag natin payagan. Hinigin mo sa Panginoon na palayain ka. Lahat ng klase na humahadlang sa'yo. Bisyo na nagiging hadlang para makasamba ka sa Spirit katotohanan. Palayain ka ng Lord. Hinigin mo sa ating Panginoon na makalaya ka sa mga bagay nila. Hallelujah. Hallelujah. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, idolatry, witchcraft, horoscope, hindi gusto ng Lord na dyan tayo magtiwala. Gusto ng Lord, sa Kanya lang tayo magtiwala. Lapit lang. Lapit tayo sa Kanya. Lahat ng kabigatan natin, idulog natin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Financially, nahihirapan ka sa mga panahong ito, hindi design ng Lord yan. Ang gusto ng Lord, pagpalain tayo, maranasan natin yung ganda ng buhay. Ang tanong lang, lumalapit ba talaga tayo kay Lord? Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya, nahihirapan ka financially. Tuturuan tayo ng Lord kung anong gagawin natin. Maaring meron kang resources, kaya lang hindi mo ginagamit ng tama. Meron kang resources, pero nagiging waldas tayo. Hindi gusto ng Lord na maging waldas tayo. Gusto ng Lord maging good steward tayo sa resources na pinagkakaloob niya. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Palalayaan mo kami. Palalayaan mo kami sa gawa ng kalaban. Lord, sa mga oras ito, pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa kanilang kaarawan, sa kanilang anniversary. Sige, kapatid, kaarawan mo ngayon, hiningin mo sa Panginoon. Magpasalamat ka.
Magpuri ka sa Kanya. Magpuri tayo sa Kanya. Dinugtungan ang buhay natin. Yung pagkasama niyo mag-asawa, marami nagkakahiwalay, pero kayo, magkasama pa rin kayo. For thick and thin, sigurado dahil si Lord ang naging sentro ng pagmamahalan. Pasalamatan natin si Lord. Pasalamat tayo kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Ikaw ang nagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na magtagumpay kami sa lahat ng takbuhin namin sa mundong ito. Tulungan niyo po ang aming mga leader, ang aming presidente, magmula sa pinakamataas sa pinakamababang nanunungkulan sa gobyerno, sa lokal man o national, na bagampanan lang ang tungkulin na may takot po sa inyo upang makita po ang ganda, ang kagandahan sa bansang Pilipinas. Na makita yung pagsisigawan namin ang bansang Pilipinas, si Jesus ang nagmamay-ari. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nanonood sumusubaybay sa ganitong gawain. Mga kabatch ko, batch 79, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Mga taga Laguna, mga taga Abra, mga taga Pangasinan, taga Marikina, pagpalain po niyo, Panginoon, ang bawat sumusubaybay sa ganitong gawain. Hallelujah. Lord, pagpalain mo rin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi na ang sino mang magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Hallelujah. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, maging tapat sila sa kanilang gawain para sa peace and order at kaayusan ng aming bansang Pilipinas. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat. Dahil muli kinatagpo mo po ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po na binigyan mo po kami ng karapatan na makalapit sa trono ng iyong biyaya. Ikaw na, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, makapangyarihan at nilikha mo kami. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo po sa amin para makalapit po sa inyo with boldness. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na ang gabing ito ay kinatagpo mo lahat ng aming pangangailangan. At salamat po, Panginoon, dahil natitiyak kami na magiging maganda at magiging isod patuloy ang takbo ng aming buhay at umaasa kami sa iyong kadakilaan at palagi namin sasabihin, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Muli, salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tumulong sa lahat ng aming pangangailangan. In Jesus' name, pray. Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan dito sa ating mga pinag-aaralan sa gabing ito, huwag po kayong mag-atubili na mag-PM po sa amin, magpa-flash po dyan sa inyong mga sa screen. Gustong-gusto po namin makatulong po sa inyo. At kung kayo naman po ay may mga prayer request o meron kayong gustong sabihin na nagpapasalamat kayo sa kabutihan ng Diyos, huwag po kayong mag-atubili. Mag-message po kayo. Ipapanalangin po namin kayo. Lalo po namin gagawin na napakagandang programang ito. Dahil ito'y programa ng ating Panginoon at gusto po namin makatulong sa inyo. Muli, ito po yung likod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.